Marami po ang nanghinayang, nalungkot at naiyak sa nasayang na relasyon ng magkapatid na Kim at Lakam. Ilang buwan ding nanahimik si Kim at pinalangpas ang nangyari. Biruin mo yun, ilang buwan niya yan na kinikim-kim. Pero hindi natin nakita kay Kim Chu na may pinagdadaanan siyang problema. Napaka-strong ng isang Kim Chu dahil sinubukan niya pang ayusin ito ng paulit-ulit ng sila lang para hindi na humantong sa ganito pero hindi nag-work. Sinubukan pala talaga ni Kim isalba ang relasyon nilang magkapatid bago siya tuluyang bumigay. Tunay na napakalakas at tatag ni Kim Chu. Salamat sa mga taong nakasuporta sa kanya, sa mga kapatid niya, kay Twinkle, sa asawa niya at maging kay Paolo Avellino. Hindi magiging matatag ng ganito si Kim Chu kung wala sila. Ultimong kanina nakapag-showtime pa po siya at hindi natin siya nakitaan ng kalungkutan man lang sa sinampa niyang kaso bago siya mag-showtime. Ganyan kagaling si Kim mag-handle ng problema. Pero deep inside, sobrang sakit nito na sampahan niya ng kaso ang kapatid niya, ang kadugo niya. Nagawa lang daw naman ni Kim ito para patas dahil kung hindi niya ito gagawin, masisira ang pangalan niya sa kanyang mga business partner. Pangalan kasi ni Kim Chu ang nakataya dito, kaya kahit mahirap, ginawa niya ang tama. Dahil nga dito, samot-saring komento sa social media ang umusbong, may sang-ayon kay Kim at meron din syempreng hindi. Pero mas lamang ang sang-ayon kay Kim Chu dahil ito nga ang tama at bago humantong sa kasuhan, ilang beses si Kim nag-attempt na ayusin ang problema. Marami ang nagtatanong kung ilang milyon ba yung involved sa kasuhang ito na siyang mamaya pag-uusapan po natin. Pero narito muna yung ilang mga komento ng mga netizen sa mundo ng social media tungkol nga dito sa pagsasampa po ng kaso ni Kim Chu laban kay Lakam Bini. Sabi po ni Judy, it's not about the money at all, it's about betrayal. Yung pera kikitain niya pa pero yung tiwala niya na sinira mahirap nang ibalik. I'm sure naman mababawi pa din ni Kim yung pera kasi napaka-hardworking na babae na yan. Pero syempre, bilang tao din naman gusto niya din siguro turuan ng leksyon yung kapatid niya. Alam nyo kasi, masakit maloko, pero mas doble yung sakit pag yung panloloko galing mismo sa kadugo mo na pinagkatiwalaan mo. Madaling magsabi na kapatid naman niya yan, ba't di na lang niya patawarin pero wala tayo sa posisyon ni Kim. Tao din yan, napupuno, nasasaktan at pinapahalagahan ang mga bagay na pinaghirapan niya. Sabi naman ng isa, di ibig sabihin niyan di na niya mahal si Ate Lakam niya. She just did the right thing to do kasi gusto niyang maitama ang ginagawa ng ate niya. And taking those legal actions is a way of facing the consequences. Lahat ng ginagawang masama, may kaakibat talaga na parusa. At gusto ni Kim na di na maulit to sa kanya at sa iba. Kaya ang pagsampa niya ay leksyon na rin ni Lakam at sana matuto siya. Kim loves her family so deeply. Alam kong masakit to sa kanya pero need niya gawin para sa ikakabuti ng lahat. Sabi naman ng isa, nasaktan talaga si Kim sa ginawa sa kanya ng ate niya. Aside sa pera na involved, hirap tanggapin na ginawa lahat ni Kimi ang dasal at gastos para makarecover sila Kam sa grabing sakit niya noon. Tapos ito pa ang ginawa sa kanya, may hangganan talaga. Sabi pa ng isa dito, grabe ang sacrifice ni Kimi for her family. Simula nung nanalo siya sa PBB, hindi siya tumigil sa pagsuporta sa kanila. Buong ang kanya, napakabait na tao. Up to the point na hindi na nga nakapagtapos yan at binabash pa siya dahil doon. Sinakripisyo niya sarili niyang edukasyon para makapagtapos mga kapatid niya. She has a heart of gold, kahit anong hirap, bumabangon pa din. Yan tuloy lang sa trabaho. Ilan lamang po yan sa mga komento sa mundo ng social media na talaga namang sobra silang naawa, nasaktan at gustong maiyak sa pinagdadaanan ngayon ni Chinita Princess. At dahil nga dito, marami pong nagtatanong kung ilang milyon yung involved na nawawala po dito dahilan para magkaso si Kim Chu kay Lakam. Kasi kung 5 million, 10 million, hindi doon magkakaso si Kim Chu
ng ganyan lang kaliit kasi pwedeng-pwede niya pa yang kitain sa mga endorsement lang. At meron nga tayong nabasa na 40 million to 100 million di umano ang nawala kay Chinita Princess. Sabi ng isang netizen, so sad for Kimi, 100 million yata yon o more than nakwento na to sa Abante ba yun? Sa ate talaga no? Bakit naman ate Lakam? Then may nag-reply na baka di lang millions ang pinaglaban ni Kimi, baka pati pangalan niya para di na magamit. Dinaan na lahat sa legal. Tapos may nag-reply pa na 40M daw sabi ni Christy per minute. Reply naman ng isa, maybe po parang nagdagdagan po yata kasi nung nag-audit ang daming discrepancies. Nakita lahat ng anomalies. Kaya advice ng attorney, idaan na sa legal. So meaning mga kakimpaw, bukod pa po yung natuklasan ni Kim Chu na milyon-milyon na nawala sa kanya. Kundi meron pa pala silang natuklasan ng mga discrepancies na ngayon niya lang talaga nalaman. Ibig sabihin, nadagdagan pa po yung milyon na natuklasan niya na nawawala dito po sa kanyang business. Grabe yung 40 to 100 million mga kakimpaw no kung may katotohanan man nga na ito yung halaga na nawawala kay Chinita Princess. Sobrang laki po nito mga kakimpaw. Grabe, mga ilang endorsement kaya to ni Chinita Princess, no? Hindi lang kasi perang usapan dito mga kakimpaw, kundi maging yung pangalan ni Kim Chu nakataya po sa mga business partner niya. Ginawa lang naman ito ni Kim Chu para daw po sa transparency, para maging patas. Pero alam naman natin na deep inside, sobrang sakit, sobrang bigat nito sa kalooban po ni Chinita Princess na kinakasuhan niya po yung kadugo niya, yung kapatid niya. Diba? Naiintindihan ko naman si Kim Chu mga kakimpaw eh. And alam ko naiintindihan din siya ng lahat. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit ganun yung ginawa kay Chinita Princess sa kabila po ng napakagandang samahan at pinapakita ni Kim Chu sa kanyang ate Lakam. 'Di ba? Kahit na malaki ang utang na loob oo ni Chinita Princess kay Ate Lakam, dahil yan po yung tumayong nanay niya, 'di ba? Pero hindi naman maganda or hindi naman dapat nakawan si Kim Chu, 'di ba? Hindi yun katanggap-tanggap mga kakimpaw. Kaya kahit masakit sa kalooban ni Kim Chu na magsampa siya ng kaso, kailangan niya tong gawin kasi ito po yung tama mga kakimpaw. Ito yung tama. May mga bagay talaga na kahit masakit kailangan nating gawin. 'Di ba? Talagang darating sa punto na may hangganan din po lahat ng pagpapatawad, ng pagbibigay at ng pangunawa. Kaya sana hindi po ito inaabuso. 'Di ba mga kakimpaw? Kaya naawa kami kay Chinita Princess sa nangyari po sa kanya. At sana magkaroon po ng patas at masusing investigasyon mga kakimpaw para po maresolba ang usaping ito sa pagitan ni Lakam at ni Kim Chu. Kung totoo man na pera ang ugat ng sigalot, hindi nakapagtataka dahil napakaraming pamilya ang nagkakabutas-butas ang relasyon kapag usaping pera ng pinag-uusapan. Pero kahit ganon, masakit at mabigat pa rin isipin na umabot sa ganitong punto ang magkapatid. Lalo na kung isa sa kanila ay nasa public eye tulad ni Kim Chu. Sa isang artista na halos buong buhay ay nasa spotlight, dagdag bigat pa na ang problema ay galing mismo sa loob ng tahanan. Pero mahalagang tandaan, hindi pa kumpirmado ang mga detalye. Walang malinaw na opisyal na pahayag tungkol sa eksaktong dahilan. Kaya anumang balita na nagsasabing pera ang dahilan ay dapat tingnan bilang haka-haka o espekulasyon hanggat walang kumpirmasyon mula mismong involved. Sa ganitong mga sitwasyon, hindi natin masisisi kung bakit may mga taong kakampi kay Kim dahil natural na protektahan niya ang sarili, pangalan at pinaghirapan. Pero may iba ring magsasabing sana hindi na lang humantong sa korte dahil pamilya pa rin yon. Sa totoo lang, parehong may puntos ang dalawang panig. Anong masasabi ko? Ang malinaw dito ay isa lang, kapag pamilya ang nag-aaway dahil sa pera, normal na lumala. Pero napakasakit para sa lahat. Hindi natin alam ang buong kwento. Kung sino ang may pagkukulang, kung may hindi natupad na usapan, o kung may nangyaring hindi pagkakaintindihan na hindi na-resolba privately. Pero kung nilakasan ni Kim ang loob na magsampa ng kaso, ibig sabihin na puno na siya at kailangan na niyang protektahan ang sarili at siguro pati ang pinaghirapan niya. Bilang public figure, hindi madali para sa kanya ito. Anything she does, lalo na tungkol sa pamilya,
ay agad magiging balita at hatol ng publiko, at mas mabigat iyon kaysa sa mismong kaso. Ano pa ang may dadagdag ko? Mas maganda sana kung harapin ito privately dahil walang panalo sa ganitong mga away. Kahit manalo sa kaso, mababasag pa rin ang relasyon. Hindi dapat agad maniwala sa chismis, lalo na kung pera ang dahilan ang headline, dahil madalas iyon ang pinakamadaling ibatong naratibo sa mga celebrities. Desisyon nila ito bilang pamilya, at siguradong may mabigat na dahilan kung bakit umabot sa legal na proseso. Sana ay magkaroon pa rin ng reconciliation, kahit hindi ngayon. Ang kaso ay kayang matapos, ang sugat sa pamilya, mas matagal. Ang isyong ito ay mabigat hindi lamang dahil sa kasikatan ni Kim Chiu, kundi pamilya ang sangkot. Kapag artista ang nahaharap sa ganitong sitwasyon, mas doble ang bigat. May personal na sakit na nararamdaman sila, pero kailangan pa nilang tiisin ang panghuhusga ng publiko. Kung totoo man na tungkol sa pera ang pinagmulan ng hidwaan, hindi na ito bago sa mga pamilya, artista man o hindi. Ang pera, kapag hindi na pag-usapan ng malinaw, madalas na uwi sa tampuhan, galit, at sa pinakamasakit, pagkakasira ng tiwala. Pero ang pinaka-nakabagabag dito ay ang pag-akyat ng problema sa korte dahil nangangahulugan nito na malalim na ang sugat at hindi na sapat ang simpleng pag-uusap. Sa kaso ni Kim, ang desisyong magsampa ng kaso, lalo na laban sa kapatid, ay isang hakbang na siguradong hindi basta-basta. Karaniwan, ginagawa lang ito kapag wala ng ibang paraan para protektahan ang sarili, ari-arian o reputasyon. Para sa isang public figure na tulad niya, bawat kilos ay may epekto sa career, sa mga endorsements at sa pagtingin ng publiko. Kung nagdesisyon siyang umabot sa legal na proseso, malamang may mabigat na dahilan na hindi natin nakikita. Mas malalim na pagsusuri. 1. Hindi natin alam ang buong kwento. Maraming haka-haka pero wala pang kompletong detalye mula sa kanilang mismong pamilya. Dahil dito, napakahalaga na hindi tayo basta maghulog ng hatol. Ang mga balitang pera ang dahilan ay madalas na pinapasimple ang mas komplikadong sitwasyon. May pressure bilang public figure. Si Kim ay sanay sa kontrobersya bilang artista, pero iba ang impact kapag personal at pamilya ang kasama. Hindi siya basta makakasagot, hindi siya pwedeng maglabas ng detalye, at anumang sabihin niya ay maaring gamitin laban sa kanya. 3. Natural na masakta ng mga fans, pero dapat maging maingat. Ang mga fans ay protektibo kay Kim, ngunit kailangan din nilang tandaan na ito ay internal family matter. Hindi natin alam kung may nakaraang pangyayari, utang, negosyo, o misunderstanding na matagal nang hindi nalulutas. 4. Ang korte bilang huling paraan. Kapag umabot sa demanda, ibig sabihin ay nasubukan na ang pag-usap, may hindi pagkakaintindihan na tumagal, may kailangan ipaayos sa legal na paraan. Hindi ibig sabihin nito na gusto na nilang tuluyang masira ang relasyon, pero minsan, kailangan muna ng hangganan bago magkaroon ng paghilom. Ano ang mahalagang makita rito? Kapamilya man, may limitasyon pa rin ang pasensya ng tao. Hindi dapat agad maniwala sa chismis, lalo na kung hindi verified ang dahilan. Ang away pera ay hindi simpleng issue. Ito ay pinag-uugatan ng pagkadismaya, panghihiram o hindi pagkakaunawaan. Kahit artista si Kim, tao pa rin siya na may karapatan ipagtanggol ang sarili. Sa ngayon, ang pinakamagandang gawin ng publiko ay magbigay ng space. Dahil ang ganitong problema ay hindi para husgahan ng mga hindi nakakaalam ng buong kwento. Sana sa dulo, matapos man ang kaso sa legal na paraan, ay magkaroon pa rin ng oportunidad para sa paghilom ng relasyon. Walang kaso ang mas mahalaga kaysa sa kapayapaan ng pamilya. Pero minsan kailangan muna ng matitigas na hakbang bago makabalik sa mahinahong usapan. Ang isyung pera raw ang dahilan ng demanda ni Kim Chiu laban sa kanyang kapatid ay isa sa mga pinakamasakit na uri ng kontrobersya dahil pamilya ang sangkot. Sa showbiz, sanay na tayo sa intriga, pero kapag kapatid na mismo ang kaaway, ibang level ng bigat ang dala nito. Una sa lahat, hindi natin alam ang buong katotohanan. Maraming headline ang mabilis magpalabas ng kwentong pera ang dahilan, pero hindi pa verified ang mga detalye. Kaya dapat maingat tayo sa paghatol. Pangalawa, kung si Kim talaga ang nagdesisyong magsampa ng kaso, malamang matagal na niyang tiniis ang problema bago pa siya umabot sa puntong iyon. Ang court case laban sa sariling kaanak ay huling-huli ng opsyon ng isang tao at ginagawa lang kapag wala ng ibang paraan para protektahan ang sarili, pangalan o pinaghirapan. Pangatlo, hindi natin pwedeng i-dismiss na simpleng away pamilya ito. Madalas sa ganitong issue, may hindi natupad na usapan, may hindi nabayarang responsibilidad.
o may maling paggamit ng pera na nakadisappoint ng malala. At bilang public figure, impossible para kay Kim na hindi ito makaapekto sa kanya emotionally at professionally. Habang nangyayari ito, kailangan niya magpakatatag, manahimik at maging maingat dahil anumang sabihin niya ay maaaring gamitin laban sa kanya. Sa dulo, ang masasabi ko ay ito. Hindi pera ang tunay na sumisira sa pamilya, kundi ang hindi pagkakaintindihan, pag-abuso ng tiwala at kakulangan ng respeto sa isa't isa. Desisyon nila itong ayusin at responsibilidad din nila ang legal na prosesong pinili nila. Tayo bilang tagapanood, dapat manatiling mahinahon at hindi maging judge sa bagay na hindi naman natin alam ang buong detalye. At higit sa lahat, sana kahit gaano kasakit ngayon, may pag-asang maayos pa rin ito sa tamang panahon. Ang kaso ay natatapos, pero ang pamilya, mas masarap kung naayos. Ano pa ang maidagdag ko sa balitang ito? 1. Mas malalim ang posibilidad ng ugat ng problema kaysa sa simpleng pera. Kapag sinabing pera ang dahilan, parang pinapasimple ang sitwasyon. Pero sa totoong buhay, ang away pamilya tungkol sa pera ay kadalasan bunga ng matagal ng sama ng loob, hindi natupad ng mga pangako, mismanagement o maling paggamit ng pinagkatiwalaang bagay, o hindi pagkakaunawaan sa responsibilidad ng bawat isa. Ibig sabihin, hindi pera ang problema, kundi ang relasyon na matagal na nagka-crack. Nardu, malaki ang emotional toll nito kay Kim. Hindi biro ang masangkot sa legal na gulo, lalo na't kapatid mo. Pero mas mabigat pa kung artista ka. Hindi ka makapagsalita. Maraming opinyon ang papasok at bawat galaw mo ay sinusuri ng publiko. Hindi lang ito legal battle, emotional battle din. 3. Ang desisyon ni Kim ay indikasyon na may mga linya na hindi dapat lampasan. Kahit pamilya, may hangganan pa rin. Kung talagang umabot sa kaso, ibig sabihin ay lumampas na sa limitasyon ang sitwasyon. Minsan, ang pagtatanggol sa sarili ay nagsisimula sa paggawa ng mahirap na desisyon kahit masakit sa puso. May epekto rin ito sa imahe at personal boundaries ni Kim. Sa isang banda, pwede itong magpakita na si Kim ay marunong mag-set ng boundaries, marunong manindigan, at hindi basta-basta nagpapaabuso kahit pa kamag-anak. Sa kabilang banda, may public pressure siyang haharapin dahil may mga taong hindi naintindihan ang ganitong aspeto ng personal na buhay ng isang artista. 5. May posibilidad na ang kaso ay paraan para maayos ang gulo, hindi para palalain. Minsan ang legal process ay hindi para makipag-away, kundi para magkaroon ng clear, fair, at documented resolution na hindi lang puro usap-usapan. Sa ganitong paraan, mas may sansa pang maibalik ang respeto at boundaries. 6. Ang pinakamahalaga, hindi natin dapat pangunahan ang hatol. Hanggat hindi nagsasalita si Kim o ang involved na kapatid, ang mga lumalabas na balita ay dapat tingnan bilang speculative lamang. Sa ganitong sitwasyon, pinakamainam na maging mahinahon dahil ang away pamilya ay madalas may mga detalye na hindi kayang ilabas sa publiko.